Hello! Mga kalodi ko dyan at taga-suporta ng Ildang Itsuki Vlog ng aking channel. Kung kayo ay bago pa lang dito sa aking channel na ito, maaari ninyong i-subscribe, i-below na rin para lagi kayong updated ng aking channel, i-like, mag-comment at i-share ng live na to. Attention! Guidelines, kung makikita ninyo dyan. Guidelines po ito ng immigration rule. Itong araw na ito po ay ating pag-uusapan ang tungkol sa pag-apply dito sa Hong Kong. So, bago lahat, marami pong proseso dyan, dadaan ka pa talaga sa agency para legal. So as of now, ako po ay thanks God. Bliss po din tayo sa araw na to dahil po ay tayo ni-renew ng ating amo. This is it. Ito pong guidelines ng mga katulong dito po sa Hong Kong. Na Indo ka man, mga Pilipino basta, bilang isang foreign domestic dito, ay may ganito ka pong matatanggap galing sa kanila. Bago ang lahat dyan, binibigay nila yan mga babala, mga illegal na mga pagre-recruit. So, prohibited talaga yan, bawal. So, magbibigay sila ng mga paala-alala sa mga katulong dito. And then, ito, babasahin mo lang yan lahat. Nandyan na talaga yan lahat. Nandyan lahat. Ang akin lang po ay babasahin at intindihin ang nilalaman ng booklet na to. So, usually, bibigay talaga sila. So, para malalaman mo kung ano yung dapat mong kumbaga karapatan bilang isang katulong dito. May karapatan po tayo dito. Like for example, sa pag-abuse, may mga dito makikita mo, babasa mo. Lahat po, intindihin at basahin ang lahat para may alam tayo tungkol dito. So, sa now po at I'm so blessed. Nirenew na po din ako ng amo ko. Ganoon, is pa rin tayo continue sa 4 na contract na po tayo. So, ito po ay pang-4 ko na. So, ayan po siya. Makikita nyo dito. Ito na po, pipil upan natin sa immigration. Tapos, ito na po yung guidelines kung kukuha ka na ng visa. So, ito lang po siya. So, pipil upan ko siya for contract. Ganun lang po, nabibistan po tayo. Tuloy-tuloy, ika nga. Diba? Mahirap din sa Pinas. At, may bago akong news, good news dito po sa Hong Kong. Kung kayo po'y magbabalak ng mag-apply dito, tumaas na po ang sahod. So, i-check ko muna dito. Kasi nakita ko yung sahod dito, mataas na po. As of now, medyo mataas na po yung sahod dito. I-check ko lang sa Google kasi nga, para sure tayo. As of now po, ito na po ang sahod nila. So, babasahin ko na lang kasi nga hindi maklear kita. As of March pa pala to. As of March 2023, the minimum, hindi ito ang hindi itong latest. Hindi itong latest. Kasi ang latest ng domestic helper ay nasa check natin kasi ang latest dito ay nasa na siya nasa check muna natin. Ito na po ang latest. Ang latest po ng food allowance, ng salary ng helper dito sa Hong Kong ay nasa 4,870 na po. Minimum talaga yan siya.
Ang allowance naman is 1,236. So, sa mga katulong dito po, magbabala kayong mag-apply. Malaki-laki na po ito. Malaki-laki na po talaga ang sahod dito. So, as of now, open naman na ang Hong Kong. Basta paalala ko lang sa inyo, mag-apply po sa legal na proseso para po hindi masayang ang ating pong pag-a-apply. O, ganun lang. Tapos, maraming pagsubok. Pero, kailangan natin tiisin. Ang pag-tatrabaho kasi bilang isang katulong, depende lang po kasi sa amo niyan. Karanasan ko dito, malupit. Papakain ka lang ng 3 una ako dito kasi mataba ako kasi nung pupunta ako dito sa pinadiet talaga ako. So pinapakain lang ako ng 3 kutsarang kanin, 2 karne, 1 gulay, ganoon. Dili po yun, bumagsak po talaga yung katawan ko at that time. But ang sabi ko, kung pagkain lang din naman, kaya ko naman bumili sa labas. Bumili ako sa labas. Hindi ko iniisip yun. Ang iniisip ko ay hindi po biro ang mag-apply. Bunga nga nila. Grabe. Amo ko bunga nga. Lalo pa yung bunso. Lagi kami nag-away. Na-stress ako ba? Pero sa katagalan po, nakuha ko ng loob nila, ganun talagang ugali nila. Amo talaga pati mga anak, magsumbong, ganito, ganyan. Sa katagalan po, iniisip ko lang kasi, paano na yung utang ko kung ako po ay magsusurrender ka agad. Bababa ka agad ako dahil ganoon din ako pinakay kung ano-ano na. 'Di ba? Lumalaban po ako doon sa gano'n pong kanila pong treat sa akin sa bago pa lang ako. Nagtagal yun ng 1 taon. Hanggang ngayon naman. Pero mas okay na ngayon kasi nga nakukuha ko na kung paano sila ngingitian lang. Ganon. Masakit. Pero ngingitian lang natin kasi hindi naman tayo isipin na natin. Muntik na ako dating gusto ng bumaba. Inisip ko kasi magbabago naman. Sabi ko kasi dito, ito lang kasi ang akin dito. Nag-apply ako dito, sabi ko, wag lang akong sasaktan. Wala ka lang manakit sa akin, bungangira lang, okay lang yun. Sanay na tayo dyan. Hindi talaga ako bababa bilang isang tulong. Kasi, lugi tayo pag tayong bababa. Hindi ako bumaba. Sige lang. Nagtitiis. Yan ka na maugali. Sa aking pagtitiis. Pero naabot na po ako ng 6 na taon. Thanks God. Ngayon pong December 21, 2023. 6 na po ako. 6 na taon. Ngayon magre-renew na naman ako sa panibago kong hamon ng buhay ko dito sa kanila. Nakuha ko naman ang kanang mga ugali. Ngiti lang Keep smiling, keep shining. Diba? Ika nga sa kanta. Keep smiling. Ganon. Minsan talaga ganon, nasasaktan tao lang tayo din, diba? Mapapagalitan, nasasaktan. Ika nga, pag-pray natin ang mahal na Panginoong Hesus. Maging matatag ang ating puso sa kanilang mga pananalita sa atin. Huwag lang tayong sasaktan. Ngayon pa ba? Sabi ko, ngayon pa ba? Na-survive ko yung mga ugali nila. Ngayon pa? Mamahalin lang natin. Alam mo kasi guys, istoryang konti lang to. Bago lang kami po ng alaga kong bunso. Pag-away kami niyang dalawa, halos aabot kami ng 30 minutes. Di kami yung little lang, yung 2 days ago lang. Ay, Diyos ko, nagigirgir yung yung alaga ko. Tapos, yung amo ko nandyan,
Nandyan yung among lalaki, nandyan lang sa kusina, nasa ano, nandyan sa sala, nakikinig. Laki talaga ng boses namin. Kahit nandyan yung amo ko, yung amo kong lalaki, nasanay na lang sa aming bunganga. Kasi bubunganga siya, ang tangkad pa, 6 footers, kasi nga runners, ang tangkad talaga niya, matangkad talaga. Pag siya na ang lumakay, ang boses talaga, ang boses na laki talaga ang boses. Malaki ng boses sa galit. Ako din, lalaki din ang boses ko. Hindi ako nagpapatalo. As long that ay nasa right ako, hindi talaga ako nagpapatalo. Maya-maya po, mga siguro 10, 20, mga 10 minutes, ganun kami. Maya-maya, sasabihin ko, anong gusto mong kainin? Binibibi ko na po siya. Tinatanong na ako na sa tingin ko na nagka-calm down na kami. Kumbaga bumaba na yung ano namin, yung usapan namin. Medyo okay na kaming dalawa. Nagkakalinaw ka na. Tatanungin ko na yan, yung alaga ko. Anong gusto mo kainin? Kumain ka kasi nga pagod ka, galing ka sa trabaho mo, kailangan kumain. Sabi niya, ayun, kumain. Kumain ka nga kasi. Sige na, lulutuan kita. Mahalumanay na po yung boses ko, guys. As in, amu-amuhin ko niya siya. Tapos, sabi niya, galit talaga ako sa'yo. Nanggalit na siya sa akin. Tapos, maya-maya, hindi na wala na yung galit niya. Kasi nga, tapos, sabi ko, kumusta yung paa mo? Okay na ba yan? Sabi ko sa kanya, magra-running ka pa ngayong next month. Malapit na, kailangan kang kailangan kang maging magaling, Olympic pa naman. Ganun lang po siya. Inahamok ko lang siya, tapos yung siya, ikikare ko siya, ganun. Yung okay na siya. Tapos sige, kakain na ako. Pero yung lang, nagkakalakas na ng boses namin. Pero yung puso ko hindi na po nasaktan. Nasanay na po ko sa bunganga na kung magalit, grabe. Parang yung bahay ay nababasag sa boses niya. But ganun lang talaga siya. Nasanay pati papa niya, nasanay na nun sa amin. Kasi alam ng papa niya, maya-maya, natahimik na ako, nagluluto na, pinapakain ko na yung anak niya. Kasi yung bunso niya, paborito yan ng amo kong lalaki. Ganon lang po siya. So, ayun po. Ito na po yung mga gustong mag-apply. Apply na kayo. Basta legal lang dumaan nasa mabuting proseso sa hindi po illegal na agency para hindi talaga tayo beware na lang tayo, paalala lang talaga mag-apply sa tamang agency. Huwag po tayong mag-illegal. Ito lang po as of now. Papasalamat lang ako sa aking pong mabuting amo at naging pong thank you. At gabayan po din sila Lord God kasi hindi kasadal sa kanya, wala po akong trabaho dito, diba? Tapos araw-araw ng kanila pong paglalakbay, papunta ng trabaho, yung amo ko, gabayan mo po sila Lord. Thank you Lord. Abangan ninyo ang aking susunod na update. Thank you for watching. Bye.